What's up guys? This is TechHearts Vlog at ako po ay nagbabalik para sa PLC Programming Tutorial Series. At sa araw na ito at sa video ito ay ituturo ko kung paano mag-program ng Reverse Forward Motor Control PLC program. So ito po ay aking ipoprogram sa PLC simulator na to, na ang ginagamit na PLC ay Moeller EC719 DCRC Mini PLC. So pinabricate ko po to at in-install tong mga inputs and outputs, relays, and the PLC plus the limit switch. So, ito po ang ladder diagram ng reverse forward motor control. So, pwede nyo pong i-pause yung video, i-copy or pag-aralan para sa paliwanag ko ay makakatch up nyo kagad yung process of operation itong motor control circuit na to. At ito naman po ang legend, no? Legend ng mga ginamit na parameter, operand. Mapa-input siya, output, and internal relays. So you can pause the video, copy it, and analyze the ladder diagram. So, papaliwanag ko po yung mga external inputs and outputs, as well as the mini relay na magse-serve as the simulation for the forward and reverse contactor, and our two limit switch for the home position, forward limit switch and reverse limit switch. So mag-start po tayo sa mga inputs. So sa inputs na po na ito ay meron po tayong 5 inputs. So ito po ay ang input 4, which is the start push button. Input 5, forward limit switch, home position. Input 6, reverse limit switch. Input 2, emergency stop push button. And input 3, OL or overload. So sa side naman ng outputs, meron po tayong 6 outputs. So ito po ang mga outputs. Q1, motor on lamp. Q2, motor off, trip, lamp. So kapag motor off, naka-steady yung lamp. Kapag ka-trip, nagbi-blink yung lamp na Q2. Output 3 is Q3 for forward lamp indication. So meron na rin po itong arrow na pag ganun po ang takbo ng let assume na ito po ay conveyor, no? So pag ganun po ang takbo ng conveyor, siyempre base na rin po sa arrow. At yung Q4, output 4 is reverse lamp indication. Pabalik naman po siya. Punta naman po dito yung conveyor. And meron po tayong output 5, Q5. Ito po yung forward contactor. So in this case, for simulation purposes, we use only
miniature relay. And last for the output is Q6 output 6 is the reverse contactor. In this case, of course, for simulation purposes, we use the miniature relay. And for the internal relay in the PLC, we use the M1 for main internal relay for motor on, and M2 for interlock for input 2, input 3 and M3, and M3 interlock for M1 and M2 or I5. So yan po ang lahat po ng description sa simulation na to, at mag-i-start na po ako na i-program, i-encode ang ladder diagram na to sa PLC na to. And without further ado, let's begin the programming. Yun po guys, natapos din ang PLC programming, at nandito na po tayo sa simulation stage. Yan po, ilalagay ko na po sa mode ng run mode ang PLC na to. So I will just press OK. And now the mode of this PLC ay nasa run mode na po. Yan, kita po, nagbi-blink na po at merong indication na kapag ka nagbi-blink, ito po ay in run mode na. So kapag ka pumunta po tayo dun sa program at rest natin ang OK, sa display po makikita natin po, ito po ay nasa status na ng online monitoring. So makikita na natin kung ano yung mga ladder diagram circuits na mag-o-on at mag-o-off, anong mga output ang mag-switch on, at ano rin ang mga inputs na mag-o-on at mag-switch off, as well as sa mga internal relay. So yan po, naka-on na po. Pupunta muna tayo dun sa pinaka main screen, which is the input and output status monitoring.
So, i-press nyo lang ng escape hanggang sa dumating kayo sa pinakadulo ng pinaka-menu. So, sa monitoring na to, makikita natin yung mga inputs na activated at ano yung outputs na activated. So, sa output ay yung Q2 is activated. Ito po, motor is off. So, take note po, no, kapag ka ito ay nag-blink, ibig sabihin yung motor nag-trip. So, sa input naman po, yung input 3, which is yung overload relay, ay active. So, it means that the motor is not overload. And yung emergency stop push button na input 2 ay naka-press pa siya. So, it means kahit na pindutin natin tong start push button ay hindi natin mapapatakbo ang reverse forward motor. Kailangan nating i-release ang input 2 at magkaroon ng signal sa PLC. So, in this case also, base dun sa ladder diagram, hindi rin natin pwedeng i-on yung reverse forward motor or conveyor in this case for simulation purposes. Kasi po, kailangan natin ma-activate yung home position which is input 5. Ito po, ito pong limit switch. So, kahit ano pong pindot ko dito sa input 4, hindi pa rin po gagana yung system natin. So, kapag ito po ang gumana, ito po yung forward contactor. At kapag ito po ang gumana, ito po yung reverse contactor. As well as for the indication, forward and reverse. So, base dun sa ladder diagram, ang interlock ay kailangan activated tong home position limit switch bago natin may start yung system. So, i-hold ko lang to ng isang kamay ko. Gagamitin ko tong kaliwang kamay ko para i-push itong start push button. And then, i-release ko na parehas sila. So, pag pinress ko yung start push button, makikita nyo po na yung motor on indication ay activated na, U1, as well as the forward indication. So, yung motor natin, assume natin na papunta ron. And of course, the forward contactor is activated, Q5. Kung ang conveyor natin ay papunta ron at tinamaan niya yung reverse limit switch na input 6, magpapalit po yan as well as this magnetic contactor. So, i-trigger po natin tong input 6. Yun po. So, ang indication na ng takbo ng conveyor natin ay reverse na, papunta na rito dahil yung reverse contactor natin ay gumana na. And of course, the motor on lamp indication is still on. So, ganoon na naman po pagka motor ay tumakbo sa ganitong direction at na-reach niya yung home position or forward limit switch, magpapalit na naman po. Q5 will be activated, Q3 will be activated, or forward indication will be activated at papunta na naman po ngayon ang motor doon. So, paulit-ulit lang po yung sequence na yun. So, just in case po at mayroong naging problema yung reverse forward motor at nag-overload siya o mayroong mechanical problem, magti-trigger po yung overload relay o OL. Pag na-trigger po yan, tigil po lahat as well as the magnetic contactor for forward and reverse. Yung motor on lamp indication will be switched off as well as the forward and reverse indication. Matitira lang po yung motor off lamp which is now blinking, which means that the motor is tripped by overload relay. So it means it is mechanical problem, it is overload. So maintenance will check, maintenance will go to the push button station and activate the emergency stop. Gagawin po nila yung check nila kung anong problema sa motor. At kapag na-rectify na po kung ano yung problema sa motor at okay na ang motor, pwede nang gamitin, i-reset na po nila yung overload relay. Pag na-reset na po yung overload relay, yung status ng motor na blinking ngayon nasa motor off status na. So, steady na yung lamp. Pwede na ngayon
paganahin uli yung system na reverse forward motor or conveyor. And of course, para mapatakbo yan, i-release natin yung emergency stop, activate yung home position limit switch, and then press the start push button. Again, motor on indication is activated, Q5 forward contactor is activated, Q3 forward indication is activated, and the motor will go like this until it reaches the reverse limit switch, which is ito. Pag tinamaan yan, magre-reverse lahat. Mamamatay ang Q5, gagana ang Q6, reverse contactor will be activated, and reverse indication lamp will be activated. And so on and so forth, yung ganong sequence. So, yan. 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 At yan. So, in any position and in any situation, pwede po talagang patayin ang system na to via emergency stop push button. So, yun po ang explanation ng reverse forward motor control PLC program na i-program ko sa PLC na to. I hope po na naintindihan nyo at na naliwanagan kayo at mayroon kayong natutunan. Magbigay lang po kayo, mag-leave lang kayo ng comment kung meron po kayong mga question sa comments below. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. And see you on my next video. Bye and peace!